dito po tayo ngayon guys, no? Wala po at tayong pinapanigan po ngayon dito sa kaguluhan po natin dito sa Pilipinas. Nag-away po ang ating president, nag-away po ating vice president, nag-aaway sila. Maraming mga katanungan gusto nila ipaabot sa atin na itanong po natin daw kay kaibigan. Sabi nila, itanong mo daw kung totoo po ba talaga yung balak ni vice president na ipatumba si BBM, no? Na ipapatay. Kaya nandito po tayo guys, magtatanong tayo para malaman po ng madang people kung totoo po ba na may balak po talaga yung mga Duterte na patayin po sila BBM. Kaya nandito tayo. Kaibigan, magandang gabi po. Meron po akong katanungan. Pwede po ba ninyo na payagan na ipaabot sa nila yung katanungan nila na kung totoo po ba talaga na binabantaan, hindi lang binabanta kundi meron ba talaga na pakay po talaga na masama yung vice president po doon sa presidente namin. Ay, salamat kaibigan ha. Guys, sabi po ni kaibigan natin na Dwindy, sa totoo lang guys, nasabi lang po daw talaga yan ni Ma'am Sara Duterte. Yung ganyan na mga pananalita sa social media dahil po napuno po daw siya, no? Napuno po daw siya. Nasubrahan lang siya ba? Hindi po niya na prino, no? Wala po siyang prino sa kanyang galit. Kaibigan? Kasi, oo, kakasuhan po daw siya. Kasi po, binantaan niya. Ano po pa talaga ang katotohanan ito? Banta ba ito? Or gagawin na ba niya ito? Oo, tama kayo. Guys, ito po yung sinabi ni kaibigan na, alam mo, kung banta, makikita po ninyo yung sinasabi ni ma'am kung totoo po yan. Kasi pag banta ay maririnig po ninyo yung pagbabanta. Pero kung sasabihin daw niya na ito yung una niyang sinabi. Kung siya daw ay papatayin si Ma'am Sara, ang sa kanya lang, no, pinauna lang po niya ba yung mga pangyayari. Sabi niya, kung anong mangyari sa akin, papatayin ako, huwag mong pipigilan, huwag mo ninyong undangan o gukod, subukan ninyo na habulin at papatayin din sila. Yun lang po. Hindi pala pang babanta yan kaibigan, no? Maraming salamat kaibigan ha. Oo, guys, ang pagbanta daw, ito ang dapat po daw na makita. Kaya ngayon lumulobo ang alitan, lumalaki. Ang pagbabanta ganito daw, ganito, may araw ka, no? Ipapatumba kita. Yun po pala yung sinasabi na kaibigan. Yun po palang banta. Pero yung sinabi daw ni Ma'am Sara, hindi pala yun katotohanan, no? Nadala lang po siya sa kanyang emosyon, sa galit po niya na nangyayari sa kanya para wala na siyang nagawang kabutihan. Yun po, no? Parang kinukuhaan lang po daw siya ng karapatan na bilang vice president. Maraming salamat kaibigan. Oo. Kasi totoo yan kaibigan. Mas delikado po daw talaga guys na yung tao, sikreto ba, no? Tahimik. Oo, pero ganyan po sinasabi, babae po yan. Totoo yan, kaibigan. Babae po si Ma'am Sara. Oo. Totoo po yan. Babae. Hindi po talaga totoo na yun po ang balak nila na itumba yung ating vice president. Kasi yung galit po ng isang babae, hindi po yan mapipigilan. Kahit ano lang lumalabas sa kanyang bibig. O, intindihin po natin yan guys para hindi na po magkakagulo ha. Oo, kasi kung totoo po yan mangyayari, na ganyan po, kung anong mangyari po sa ating president, kawawa po talaga si ma'am. Oo. O, dapat ma'am, no, sa susunod, before kayo magbitaw ng salita, isipin natin yung madlang people na masasaktan din. Oh, hindi po talaga maganda. Tingnan, no? Kasi mga babae talaga kaibigan, walang prino, di ba? Ano pong masabi po ninyo kay Ma'am Sara? Sa totoo lang guys, sabi po ni kaibigan na si Ma'am Sara, ano yan siya, tapat po siya sa kanyang trabaho daw. O saka kung ano po ang mali, no? Ano niya talaga, itinituwid din po niya.
Kaya lang, hindi lang maganda po yung paabot niya ba. O, hindi po niya talaga na iintindihan ng mabuti na hindi na pala maganda yung ano. Patunayan na lang niya ngayon ba na ganyan po yung nagawa niyang salita. Kasi nasa social media na yan, hindi na yan mawawala eh. Kung, oo, tama kayo kaibigan. Sabi ni kaibigan, ano po? Sabi po ni kaibigan guys, kung anong mangyari po daw kay President ngayon, kawawa po yung mga Duterte, no? Kahit po sa bibig lang po yung galing. Kung mayroon talaga na tumumba, kawawa yung mga Duterte. Sila po talaga ang mapagbintangan. Dapat po sana maging maayos po tayong lahat. Sana po magintindihan po tayo. Ang maganda dyan, usapan no, na lang sa sa malaking mga tao dyan, no? Pagtulungan na lang na iayos, na magpatawaran. Pag magpatawaran kayo, okay lang po. Kasi walang baliw talaga na tao na magbitaw ka ng ganyan, tapos nasa social media, kung tutuhanan mo, wala. Hindi ang mangyayari guys. Ang delikadong pagbabanta, yung tahimik ka. Di ba sinabi ni kaibigan yan? Meron akong isasabihin sa inyo, si BBM ko kaibigan, meron po ba siya talagang nagawang mga kabutihan? Tama po. Sabi po ni kaibigan guys, si BBM, marami siyang mga plano sana sa Pilipinas na matulungan po, no? Ang problema lang po dito, marami pong mga taong tutol din doon sa loob po ng gobyerno, no? Yun pala, meron siya. Kaibigan, ito meron akong sasabihin. Totoo ba na meron din siyang mga pagkakamali din? Ito po ang sinasabi ni kaibigan na mayroong pagkakamali yung presidente natin. Pero dahil po tao lang po tayo, yun po talaga, no? Ano pa? Ha? Sige lang po. Guys, sabi po kaibigan, itiit, meron sana ako ipaabot pero wag na lang, no? Wag na lang po. Kasi baka po marami pang mga tao na magtatanong sa inyo. Alam po nila talaga guys, no, kung sino po yung salarin sa pagnanakaw sa loob po ng kaban ng ating bayan, no? Sige lang po kaibigan, ana man yun ni material na bagay nila itinutok nila ba ang ilahang panahon sa mga material na bagay. Kung sa totoo lang, kung gusto po natin na tahimik yung bayan natin, tahimik po yung natin na walang korupsyon, tularan po natin, no? Sa Europe, sa ibang bansa ba na walang mga kung meron mang mga korupsyon, meron malaking na mga benepisyo po na nakukuha po ng kanilang mga mamamayan po doon. Di tulad sa atin, no? Iluoy kayo sa totoo lang. Dahil sa ang daming korupsyon. Yun po ng kaguluhan po dito sa Pilipinas. Dahil sa korupsyon. Hindi ito magkakagulo. Sana po hindi po mangyari po. No? Basta sinabi ng kaibigan natin. Kung hindi ito, hindi po daw talaga magkakaayos guys. No? Hindi po talaga daw. Mangyayari po yung kaguluhan kung walang korupsyon. At saka yung ipinapaabot na kaibigan natin, yung mangyayari na sinasabi nila tungkol po sa alsa revolution na mayroong namumuno na pababain, no? Mayroong darating ang panahon na hindi na sila maniniwala, hindi na sila rumispito sa namumuno. Mangyayari po daw yan guys kapag hindi ito maayos po ng ating nasa pwesto natin ngayon, no? Yung ibig sabihin yung nasa pwesto ngayon, yung mga senador, yung nasa loob po ng
ano natin ha, naglilingkod sa atin, sa ating bayan. Kung hindi nila maiayos yan, mangyayari talaga ang kaguluhan na. Sana hindi pa huli ang lahat, maiayos. Maraming buhay talaga ang nakikita ng kaibigan natin na mawawala.